Eto ho, mga kababayan, China? Nako, ang vice-presidente natin, lumipad ba ng China ang vice-presidente? Pumunta na ng China ang vice-presidente? Hindi. Dinalaw. No, sa kanyang opisina. Nino ho, mga bossing, ambassador ng China, pinag-iigting yung relasyon. Wala naman pong problema sa ganyan, mga kababayan. Ano po? Yung pagbutihin, yung pagkakaibigan ng dalawang bansa. Kaso, kupal ho ang China, mga bossing eh. Biruin mo, ganyan yung palitaw nila. Tapos, doon sa mga lugar na pagmamayari ng Pilipinas, yung tinatawag dati ni Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea. Hinaharas ho tayo niyang mga yan eh. Diba? Basahin natin to. Vice President, hindi kaya nakikiusap na, oy, si Boying Remulla na ang ambassador. Baka naman mamaya pagka pumunta ako sa China at humingi ako ng asylum sa inyo, baka gayahin nyo yung ginawa nyo sa tatay ko, ha? Hindi kaya yan yung ganyan yung sinasabi at pinag-uusapan dyan. Yung sabi ni Larry doon, pumunta daw yung tatay ko doon sa Hong Kong, patawid na daw ng China, tapos nalaman daw ni Xi Jinping na may warrant of arrest na sa ICC. Si tatay ko, biglang tinablan nyo na yung asylum, ha? Baka gawin nyo sa akin yan, ha? Hindi kaya ganun yung usapan nila. Ano po? Dahil eto nga, sabi ni Atty. Topacio, pag si Boying Remulla ang naging ombudsman natin, patay tayong lahat. Di ba? Biruin mo, nasa unang listahan, no? Unang listahan ni Ombudsman Remulla, mga kababayan, bulat-latin. Hindi hukipay. Hindi hukipay yung bubulat-latin. Bulat-latin yung salin ni Vice Presidente. At tingin ko, damay na din ho dyan yung mga joint bank accounts nila ni dating Pangulong Duterte. Kasama na din ho dyan, malamang mga boss chief amo, sir, yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa ho. Dahil si Boying Remulla na ating ombudsman, mga kababayan, ay may karapatan na magkaso laban po sa mga halal ng bayan. Na magsuspende, mag-fire ng mga halal ng bayan, mga bossing. Baka kaya merong ganitong ganitong mga pag-uusap, may mga ganitong patawag na ang vice-presidente. Kala ko sa China pumunta eh. Yung pala siya ang nag-imbita, no? Dito sa ambassador na ito. Basahin natin. Vice President Sara Duterte is hopeful about good relations between the Philippines and China. Baka kalimutan nyo daw siya eh. Baka pagka natambakan na daw po ng kaso at makukulong na daw mga bossing dahil hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, lalong-lalo na doon sa mga Mary Grace Piatos, doon sa mga bribery, doon sa mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, bigla nyo daw talikuran. Kaya sinisigurado na talagang magkaibigan pa din. Baka daw magaya. Sabi kasi ni Larry doon, si Duterte pumunta yan doon sa Hong Kong. At yung pagpunta na yun doon ay kaakibat nung paghingi ng asylum. Kaso nakita ni Xi Jinping may ICC na. Ala na. Diba? Wala na. Pinauwi. Baka China na naman ang mag-funds ng rally nila. Sabi ni Crisel Dax. Nangangatog na. Tingin ko yan eh. Dahil nga 'di ba, ang ginawa nila kay Ombudsman Remulla, mga bossing, tinambakan ng kaso nung mga kaibigan nito. Sino? Amy Marcos. Sino pa ba? Si Baste Duterte, kapatid niyan. Estratehiya ho nila yun para hindi maupo bilang ombudsman itong si Boying Remulla, mga kababayan. Dahil nga, ang sabi ni Topacio, pag si Boying ang naupong ombudsman, patay tayong lahat. Nagagalit si Joy Laos. Baka mamaya pa-asylum na hinihingi nga nito. Kinakabahan na. Sige nga dudukutin mo. Ano yan? Dukutin o dulatin?
Hindi namin naintindihan yung mga ganyang ano, salita. Ano yan, pandabaw na salita? Sorry, Tagalog lang kami. Dukutin yung mata ko, kuha ka muna ng visa papunta dito. Miski pang hanggang Hong Kong lang, salubungin na lang kita doon sa Hong Kong. Takulan mo na lang kaya ako. Takulan mo na lang kaya ako para international kulam. Oh, di ba? Sabi dito, si Ambassador Huang ay nagsilbing ambassador. Nagagalit yung mga DDS. Alam niyo naman na gustong-gusto ko yan kapag ka nagagalit, nabubwisit, naiinis kayo. Di ba? Alam niyo yan. Mamaya, baka next year, lumipad na talaga papuntang China. Gala to the mood pa naman yung vice-presidente. Di ba? O baka mamaya ang final destination, China! Wala nang uwian sa Pilipinas. Dito na ako. Di ba? Si Ambassador Huang ay nagsilbing ambassador sa ating bansa sa loob ng halos 6 na taon. Pareho kaming umaasa ng patuloy na magandang ugnayan ng ating mga bansa sa iba pang mga karating ng bansa. Magiging maayos yung pagkakaibigan ng bansang Pilipinas at ng China kung hindi nyo bubulihin ang mga Pilipino doon sa West Philippine Sea. Diba? Kung hindi nyo yung mga dati ng panahon ng tatay nito, si Sara Duterte, si Digong, barter daw, may tinatawag siyang barter Alam niyo po yung barter, mga kababayan, mga sinaunang mga salita ho yan. Panahon ho nung mga ninuno natin, mga bossing. Yung iba, may dala-dala silang mga ginto, tapos yung ginto na yon ang kapalit, yung mga pampalasa, yung mga spices, etc. Yun yung palitan po ng produkto. Ngayon, sa dating Pangulong Duterte, barter ang tawag niya doon sa kukuhanin yung pagkalalaking mga isda, yung mga kayang ibenta 2,000 hanggang 5,000. Kapalit, yosi. Kapalit, alak doon sa mga mangingisda natin. Yosi, magkano? That time, 50 pesos. Alak, magkano that time? Ganun din. Tapos kapalit yung mga pagkamamahal na mga isda na nahuhuli. Biruin nyo yun. Tigilan nila yung ganun kung gusto talaga nila na maayos yung relasyon ng Pilipinas at China ho, mga bossing. Mga plastic ko Tapos ano pa ang sabi nitong si Attorney Cristina Conti? Attorney Cristina Conti. Anak ni JPE. Di ba? Ano sabi ng anak ni JPE? Na si Katrina Enrile Ponce. Katrina Ponce Enrile. Buti na lang may tubig tayo dito. Merong pondo na nanggagaling sa China para gibain ang ating gobyerno. Pag-away-awayin. Nakita niyo naman mga kababayan, may mga vloggers na puros ang ginagawa po, puro paninira sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kahit wala akong katotohanan. Buti po, mas madami ang mamamayang Pilipino na magaling mag-isip, nilabanan nating lahat yon. Ngayon, wala na sila. Hindi na sila marinig masyado. Di ba? The Chinese ambassador earlier thanked Duterte for her support of dedication in China, Philippines, and friendship. Pero baka yung sa likod ng meeting na yan, baka, yung asylum ko, kung sakali na magtuloy-tuloy yung ginagawang investigasyon sa akin ni Boying Remulla na ombudsman. Ayoko makulong. Diba? Ayoko makulong. Hindi, tatanungin ko kayo mga DDS. Si Arthur Lucas, tatanungin kita, ano ang gagawin nyo mga DDS kapag si Sara, ayan na, di ba? Pinapabuklat na. Hindi yung kipay ha, hindi yon. Pinapabuklat na yung yung salin. Ano gagawin nyo pagka nabuksan na yon? Lahat. Ano gagawin nyo mga DDS kapag yung tipo bang wala na bukom-buko na, huli na, makukulong na, iyakan. Totoo iyakan. Buwan-buwan na lang yata umiiyak kayo. Etong buwan na to malamang
si Bato, iiyakan nyo. Huwag nyong iyakan si Bato, baka nga tinrider yung dating pangulo niyan eh.